Ang kapangyarihan po na ibinibigay sa atin ng bayan ay hindi isang pribilehiyo na pwedeng gamitin o iwanan kung kailan natin gusto. Ito po ay isang pananagutan na kailangang tuparin sa lahat ng oras, lalo na kapag ang katarungan at integridad ng ating mga institusyon ay nasa panganib. Mga kabueno, mga kayubi, ngayong araw po na ito, pag-uusapan natin ang isang issue na hindi lamang tungkol sa isang kongresista o sa kanyang kumpanya. Ito po ay tungkol sa kung paano tinitingnan ng mga taong nasa posisyon ng kapangyarihan ang kanilang tungkulin sa bayan. Lalo na kapag sila mismo ang naharap sa pagsisiyasat. Alam niyo po itong kwento ni Congressman Leandro Leviste, ang kanyang kumpanyang Solar para sa Bayan at ang kanyang kahilingan na pumunta ng ibang bansa sa loob ng halos 6 na buwan ay naglalabas ng mga tanong tungkol sa pananagutan, responsibilidad at tiwala na ibinibigay sa atin ng ating mga pinuno. Ito po ay isang kwento na dapat nating lahat na malaman, sapagkat ito ay may kinalaman sa kung paano gumagana ang ating gobyerno at kung paano tinitiyak na ang bawat isa ay may pananagutan sa kanyang mga aksyon o sa kanilang mga aksyon. Mukhang hindi tama na sa gitna ng investigasyon laban sa iyo at sa iyong mga kumpanya ay ikaw ay mamamaalam upang maglakbay sa 19 na bansa sa loob ng halos 6 na buwan. Ngayon, mga kabueno, mga kayubi, mga amigos at mga amigas, simulan po natin sa pinag-ugatan ng issue na to. Kasi noong 2019, yung kumpanyang Solar para sa Bayan ay binigyan ng 25 years na legislative franchise o pahintulot mula sa Kongreso. Ito po ay diniscuss natin sa mga previous episodes, pero uulitin natin for purposes of giving you a brief background. Ang layunin nito ay magtayo at magpatakbo ng mga solar power na facilities para sa mga lugar na walang sapat na kuryente. At yung mga kababayan natin sa mga far-flung areas ay makaramdam naman ng kuryente ng konting ginhawa. Pero noong 2023, may nangyari. Si Congressman Leviste ay nagbenta ng malaking bahagi ng kanyang kaugnay na kumpanya, ang Solar Power New Electric or New Energy Corporation, SPNEC, sa Meralco Power Gen Corporation. Hindi muna humingi ng pahintulot sa Kongreso. Ito ang naging dahilan ng pagsisiyasat ng Department of Justice, ng Ombudsman, at ngayon nga sumasali na yung Department of Energy dahil maaaring nilabag nito ang mga alituntunin tungkol sa legislative franchise na ipinagkaloob ng ating mababang kapulungan. Yung Department of Agency ay nagbigay ng humigit kumulang na 24 billion na multa sa Solar Philippines dahil hindi nito natupad ang mga pangakong produksyon ng kuryente. Ngayon, pwede rin siyang imbestigahan ng Energy Regulatory Commission
ang isa pang kaugnay na kumpanya, no? Dahil sa posibleng labis na singil sa kuryente, bang klase, no? Pinaasan pa yung singil sa kuryente. Sinasabihan din siya na ni dating Congressman Lito Atienza. Sinabihan siya ni dating Congressman Lito Atienza na nakuha niya ang franchise para lamang ibenta ito at kumita ng malaki ng bilyon-bilyong piso at hinihiling na ibalik niya ang mga kita mula rito. Medyo disappointed si Lito Atienza, dating mayor at kongresista, noong time na siya ay nakakuha ng legislative franchise. Actually, sabi ni Lito Atienza, siya yung unang-unang nag-raise ng objection para bigyan ng legislative franchise itong si Leviste sapagkat naniniwala siya na hindi qualified to na mabigyan ng isang prangkisa. Noong January 13, 30, kahapon, humiling si Congressman Leviste ng Travel Authority o pahintulot na makapaglakbay sa 19 na bansa mula Pebrero 8 hanggang 26 ng Hulyo ng taong kasalukuyan. Mga 6 na buwan ang itatagal sa labas ng bansa nitong si Leandro Leviste. Ang sarap ng buhay, no? Babakasyon na lamang. Ayon sa kanya, pupunta siya para makipag-usap sa mga komunidad ng mga Pilipino sa ibang bansa. Sounds familiar. At siya mismo ang magbabayad ng lahat ng gastos. Aba, daming pera. Sinabi rin niya na may mga kaalyado ng administrasyon na humiling sa kanya na maglakbay at itigil ang paglalabas ng ebidensya na nag-uugnay sa ilang opisyal ng gobyerno sa mga anomalya sa mga proyekto ng DPWH. Ayon sa kanya, ang kahilingang ito ay ipinarating sa kanyang ina. Ang nanay niya si Senator Loren Legarda. Hanggang ngayon, wala pang pahayag ang mga pinuno ng kapulungan ng mga kinatawan tungkol sa kanyang kahilingan. Pero if I were on the part of the Speaker of the House, I will not grant the application for a travel authority. May kakaharapin nga investigasyon. Bakit naman itinaon mong aalis ka, no? Gayong merong naka-schedule na probe or investigation regarding the solar power iyong kumpanya at dun sa legislative franchise. Ngayon, may mga reaction at maraming katanungan ang lumabas dahil dito sa kanyang application for travel authority. Dahil ang paghihiling niya ng paglalakbay ay naganap habang patuloy pa rin nag-iimbestiga ang mga otoridad. Marami tuloy nagtatanong kung bakit ngayon ka pa mag-a-apply ng travel authority samantalang mag-uumpisa ang isang investigasyon. Sinabi ni Ombudsman Remulla na maaaring sinusubukan ni Congressman Leviste na ibaling ang pansin ng publiko mula sa isyu ng franchise sa pamamagitan ng pagbanggit ng ibang isyu tulad ng mga anomalya sa mga proyekto laban sa baha o sa flood control programs. Dito kailangang isaalang-alang ng Kongreso ang mga alituntunin tungkol sa paglalakbay ng mga miyembro na may kinakaharap na investigasyon. Hindi basta dapat binibigyan basta-basta ng travel authority kapag ganyan ang sitwasyon. Kailangang balansehin ang karapatan ng isang kongresista na makapaglakbay at ang pangangailangan na tiyakin na may pananagutan sa isyu ng legislative franchise. So, yung biglang aalis ng may kakaharaping investigation para namang sign of irresponsibility
sa parte ng isang kongresista. And at the same time, in my own personal opinion, nawawala yung moral fitness mo no, to serve as a legislator. Sabi ko nga, sign of irresponsibility yan, di ba? Ngayon, kung papayagan siyang umalis at manatili sa ibang bansa sa mahabang panahon, 6 na buwan yan, maaari siyang humarap sa mga maraming problema sa Kongreso sapagkat hindi niya matutupad yung kanyang mga tungkulin bilang kongresista, bilang kinatawan ng kanyang distrito. May obligasyon siyang dumalo sa mga sesyon, makihalok sa mga pagdinig ng komite, makipagdebate, at ipagtatanggol dapat ang interes ng kanyang mga nasasakupan, ang kanyang mga constituents. Yung matagal na pagkawala niya, yung kanyang matagal na absence sa Kongreso ay maaari magdulot ng parusa tulad ng pagkakasisi. No? Pwede siyang masuspinde o kahit worst case scenario, pwede siyang mapatalsik mula sa Kongreso. Maaari ring mawalan ng boses ang kanyang mga constituents sa mga mahalagang boto at talakayan tungkol sa mga patakaran. At yung pag-alis niya na yan, definitely, makakagambala yan sa pagsisiyasat. Maaring kasi kailangan niya magpatotoo sa investigation. Magbibigay siya ng mga dokumento o sumagot sa mga tanong mula sa mga miyembro ng committee ng nag-iimbestiga tungkol sa legislative franchise, no, sa DOJ at sa Ombudsman. Paano kung wala ka? Definitely, it will delay the investigation process sa Kongreso at sa iba pang ahensya ng ating pamahalaan. Kung hindi kasi siya makikipag-ugnayan dahil sa kanyang pinaplanong paglalakbay, maaari siyang ma-charge ng contempt o paglabag sa authority ng mga investigator at maaari ring kunin ng mga otoridad ang kawalan niya bilang senyales na tinatakasan niya ang mga issue laban sa kanya. Dahil dyan, pwedeng lumala yung mga kasong kanyang kinakaharap. Kaya delikado to hindi hindi basta-basta yan. Ngayon, kung matitiyak na talagang nung umalis siya, parang tinakbuhan niya lang talaga yung responsibilidad niya, ay yung matagal niyang pag-absent, paglilibot sa ibang bansa, maaaring tingnan yan bilang pagtatangkang tumakas, no, sa pananagutan dito sa ating bansa. Yun ang titingnan definitely ng mga otoridad dyan. No, kasi nawala ka. Tapos sa 6 na buwan, nagkaroon ng development against you sa investigation. So definitely, mauuwi yan sa pagtakas, no, sa mga pananagutan mo. So, because of that, magdudulot yan ng mas matinding parusa tulad ng mas mataas na multa, pagwawakas ng legislative franchise na privilege yung binigay sa'yo, or worst case scenario, mga kasong kriminal. Maraming problema ang kakaharapin si Libiste just in case he decided to proceed with his planned scheduled travel to these 19 countries for almost 6 months. And at the same time, definitely, mawawala ang tiwala ng publiko sa kanya. Yung matagal na absence sa Kongreso ay pwedeng masira na yung tuluyan yung kanyang kredibilidad sa doon sa botante niya doon, sa mga kasamahan niya sa Kongreso. Yung particularly mga constituents niya, mawawalan ng tiwala sa kanya yan. At maraming hihiling sa kanyang pagbibitiw at and definitely mawawalan siya ng suporta sa susunod na eleksyon sa kanyang ipakikitang aksyon na yan
na umalis ng bansa sa gitna ng isang investigasyon tungkol sa kanyang kumpanya at sa pagkaloob sa kanya ng legislative franchise. Alam niyo po, hindi magandang maging halimbawa itong pinapakita ng ilan sa ating mga mambabatas na biglang mawawala kapag sila ay kinakailangan sa isang investigasyon. At para sa akin, kailangan nilang ipakita sa bawat hakbang na karapat-dapat sila sa tiwalang ibinigay sa kanila ng taong bayan. So kapag ang pananagutan ay binabaliwala, ang mismong pundasyon ng ating demokrasya ay nagiging mahina. So mga amigos, mga amigas, mga kabueno, ito pong issue ni Congressman Leviste ay isang paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ay may kasamang malaking responsibilidad. Madalas sabihin natin yan. Ang paghihiling niya na pumunta ng ibang bansa sa gitna ng pagsisiyasat ay hindi lamang po tungkol sa kanya bilang individual. Ito po ay tungkol sa kung paano natin tinitiyak na ang lahat ng pinuno, anuman ang kanilang posisyon o koneksyon, ay may pananagutan sa kanilang mga aksyon. Ngayon, kung papayagan siyang umalis, maaari ito magdulot naman sa mga halimbawa para sa hinaharap na maaaring ipakita na pwede mong iwanan ang iyong tungkulin at takasan ng pagsisiyasat kung gusto mo. Ngunit kung hindi papayagan, maaari itong patunay ng ating mga institusyon ay gumagana. At ang katarungan ay mauuna sa lahat. Ngayon, sa huli po, ang pinakamahalagang bagay dito ay ang tiyakin na ang interes ng bayan ang laging nasa unahan. Ang mga proyekto tulad ng solar para sa bayan ay dapat na para sa ikabubuti ng mga mamamayan. Hindi yan para sa sariling pakinabangan, no, sa self-interest ng mga nasa kapangyarihan. At ang mga taong pinili nating mamuno ay dapat na handang harapin ang anumang investigasyon at pananagutan ang kanilang mga aksyon. Dahil iyon ang tungkulin nila bilang mga lingkod bayan. So asahan po natin na sana po ay maging makatwiran ang maging desisyon ng Speaker of the House in connection with this application for travel authority of Congressman Leandro Leviste. So dito na lamang po, ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, lo and beyond, learn the law.